dakilang panlubos. Utang namin ang lahat, Panginoon, sa iyo pong biyaya. Utang namin lahat ang iyong pagkakapili at pagkakatawag sa inyong mga tao na siyang ibinabaan ng Panginoon upang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Tunay na wala kayong hinirang na hindi maliligtas sapagkat mamamatay ang Panginoon. Ang kanyang buhay ibubuhay, sa kanyang dugo ibuubo alang-alang sa inyong mga inibig bago likhain ng sanlibutan. Kaya utang namin ang lahat, Panginoon, sa inyo. Kaya ninyong amin pong ibalik ang aming pong pasasalamat at pagpupuri, pagsamba sa inyo sa pamamagitan ng aming pagpupuri, pagsamba, at higit sa lahat sa aming pong pananalangin ngayong gabi. Sabahan niyo kami, O Diyos. Huwag niyo kami iwan sa aming mga sariling kaisipan, katanungan, kalakasan, at kaalaman. Nawa kayo po ang mataas sa aming kalagitnaan. Pakinggan po ninyo ang aming pong nanay. Jesus' name. Amen. Po tayo mga kapatid at tayo ay dumako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon. At ito'y ating bubuksan sa Psalms 34 verse 1 to 8. Ganito ang sabi: Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ang pagpuri sa Kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa, marinig nawa na mapagpakbaba at magsaya. O kasama kong nakilain ninyong Panginoon at pagkasama natin itaas ang Kanyang pangalan. Pinarap ko ang Panginoon at ako'y Kanyang sinagot at iniligtas niya ko sa lahat ng aking mga takot. Sila'y tumingin sa Kanya at naging makinang, at ang kanilang mga mukha ay hindi mapahiya kailanman. Ang pagtaong ito ay tumaing at ang Panginoon na sa Kanya'y nakinig at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligalig. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at iniligtas siya. O inyong subukan at tignan na mabuting Panginoon, maligaya ang tao na sa Kanya'y nanananaw. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat nating buhayin, ating balikan, ating bigyang pansin at iin ang ating buhay papuri at ang ating buhay pananalangin sa Diyos. Sapagkat marahil matagal na panahon tayong kulang sa papuri at pananalangin sa ating Diyos. Naroon buhay na puno ng papuri at panalangin. At paano tayo makakapagpatuloy sa ating papuri at panalangin sa Diyos? Dalawang bagay po dito sa ating binasa. Una, magdesisyong magbigay sa Diyos ng patuloy na papuri. Patuloy na papuri. Ating babasahin ang verses 1 to 3. Ganito ang pagkakasabi. Verse 1. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ito isang pangungusap ng tao, ang puso niya ay nasa Diyos. Ito ay si Hari David. At ang sabi niya, pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng panahon. Walang panahon na hindi nagpupuri si David. Panahon ng tagutom, panahon ng kalungkutan, panahon ng karamdaman, panahon ng kagipitan, panahon ng kapayapaan, panahon ng kasaganaan, nagpupuri si David. Walang hadlang ang anumang sirkunstansya sa kanyang pagpupuri sa Diyos. At yun ang kailangan natin gawin. Magbigay tayo sa Diyos ng patuloy na papuri. At ang papuring ginagawa ni David, ang sabi niya, ang pagpuri sa kanya ay sa aking bibig ng patuloy. Ang kanyang pagpupuri, lagi niyang ibinubulala sa kanyang mga labi. Ngayon, praise the Lord, hallelujah, tama niya. Pero higit sa lahat, pinupuri natin ang Diyos sa kanyang katapilaan, sa kanyang pagkasuperano, ang kanyang pagkontrol,
sa lahat ng bagay, walang aksidente. Lahat na nangyayari sa buhay natin, siya ang may akda at siya ang nangangasiwa, siya ang nagpapahintulot para sa ikabubuti ng mga taong nagbabasa sa Kanya. Kaya dapat na natin purihin ng Panginoon, anumang sitwasyon, ating ilabas sa ating labi at kakakilaan ng ating Diyos. Verse 2, ang sabi, nagmamapuri sa Panginoon ang aking kaluluwa. Hindi siya nagmamapuri sa kanyang pwesto, hindi siya nagmamapuri sa kanyang katungkulan bilang hari, pero ang kanyang pagpupuri ay pagmamalaki ay sa Panginoon. At ang kanyang pagmamapuri, hindi lamang sa bibig, kundi mula sa kanyang kaluluwa, buong puso, buong buhay. At ang kanyang imbitasyon ay marinig nawa ng mapagpakumbaba at magsaya. Isang bagay na dapat natin alalahanin na magmapuri tayo sa Panginoon ang ating papuri sa Kanya. Ito isang uri ng pagpapakumbaba, isang banal na pagpapakumbaba dahil ang Diyos ang ating itinataas, hindi ang ating sarili. Pero kung tao ang ating itinataas, ating pinupuri, yan isang uri ng pagmamataas. Kaya ang hamon dito ni David, sana marinig natin ito, sabi niya, lahat ng mga pagpapakumbaba ay dapat tayo magsaya. Magsaya ng Diyos ang ating papurihan sa lahat ng panahon. Verse 3, O kasama kong dakilain ninyo ang Panginoon at magkasama natin itaas ang kanyang pangalan. Yun ang kanyang hamon. Ng kanyang pagpupuri sa Diyos, hindi lamang niya sinasarili, kundi siya ay nanghahawa sa iba. Hinahawaan niya. Dapat tayo rin. Magsimula tayong hawaan ang ating pamilya, ang ating asawa, ang ating mga anak, na dapat matutunan silang magpuri na may kapakumbabaan. Ano man ang sitwasyon. Masarap tignan siguro, no, na mga anak natin, kahit walang tinapay, walang pagkain, marinig natin sa kanilang bibig, purihin ng Panginoon. Lord, alam namin, kayo may kontrol, at alam namin, Panginoon, na sinusubok ninyo ang aming pagtitiwala sa inyo. Siguro masarap pakinggan, no? Mga anak natin, ganoon. Dahil nahawaan natin sila. Hinihikayat natin na ang mga taong nasa ating paligid ay magpuri ng patuloy sa Panginoon. So, dapat i-revive natin ang ating pagpupuri buhay at panalangin buhay. At ikalawa, upang mapanatili natin ang ating, o mabuhay natin ang ating papuri sa Diyos, magdesisyon tayong magbigay sa Diyos ng kumpiyansang panalangin. Kapag tayo ay balot na balot o lubog-lubog na lubog tayo sa papuri sa ating Diyos, anumang sitwasyon, binubulalas natin sa ating mga labi, alam nyo, naroon yung kapakbaman, at hindi maraming tayo madalangin. Yun ang time na dapat tayo madalangin. Kaya, magdesisyon magbigay sa Diyos ng kumpiyansang panalangin. Na bakit kumpiyansa? Ibig sabihin, tiwala. Tiwala. Ako pagka may kumpiyansa, hindi ako natatakot. O may kumpiyansa sa isang tao, ay alam kong mangyayari. Pero ang sabi nito ni David, hindi sa kanyang sarili siya kumpiyansa, kundi kumpiyansa sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At the same time, inunan niya sa Diyos, pero sa kanyang sarili, kumpiyansa rin siya. Tignan niyo ang sabi sa verse 4 hanggang 8. Ang sabi niya, hinanap ko ang Panginoon at ako'y kanyang sinagot, at iniligtas niya ako sa lahat ng aking mga takot. Di ba? Makapagtuturo sa atin ito ng kumpiyansa, confidence. Na tayo mga nagpupuri sa Diyos, anumang sitwasyon, nandiyan ang Diyos sumasagot. Imbis na tayo ay magpaktol, di ba? Kung wala tayong makain, walang pera, nagmamaktol tayo, hindi man lumalabas sa ating labi, pero lumalabas sa ating labi. Wala tayong kumpiyansa manalangin. Pero si David, pinupuri niya ang Panginoon sa lahat ng panahon, binubulala sa kanyang labi, kaya naman kumpiyansa siya sa kanyang panalangin. Then verse 5, sila'y tumingin sa kanya at naging makinang, at ang kanilang mga mukha ay hindi mapapaya kailanman. Napakasarap po na
hindi tayo mapapahiya sa ating panalangin. At habang tayo tumitingin sa Kanya, tulad ni Moises, kumikinang ang kanyang itsura dahil siya ay nasa presensya ng Diyos. Verse 5, sila ay tumingin sa Kanya. Verse 6, ang abang tao ito ay dumaing at ang Panginoon sa Kanya'y nakinig at iniligtas siya sa lahat niyang mga ligalig. Ang angel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at iniligtas sila. O inyong subukan at tignan na mabuting Panginoon, maligaya ang tao na sa Kanya nananulong. Sarap ng buhay ni David dito, wala siyang kakabakuhan. Alam niyang dinidinig siya ng Panginoon. Alam niyang hindi siya iniiwanan ng Panginoon. Bakit kayo na lamang ang kanyang kumpiyansa? Dahil alam niya ang kanyang sarili. At alam din natin kung tayo ay walang tinatago sa Panginoon, nananalangin tayo may panampalataya, at tayo ay walang tinatago sa Panginoon, alam natin na kumpiyansa tayo manalangin sa Kanya. Ibig sabihin, kung tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Pag matuwid ka, gaya ng kalagayan ni David dito, ay kumpiyansa siya. Hindi niyo sabi sa verse 7, ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa palibot ng mga natatakot sa Kanya at iniligtas sila. Kumpiyansa. Kaya hindi siya iwan ng Diyos. Mayroon siyang mga anghel, mayroong mga anghel ng Diyos na siyang nagbabantay sa mga may takot sa Kanya at iniligtas sa lahat ng mga pangyayari. Verse 9, o matakot kayo sa Panginoon, kayong Kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa Kanya ay hindi makukulan. Kumpiyansa si David. Sa mga tao may takot sa Diyos, hindi makukulan. Verse 15, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na katitig at sa kanilang daing bukas sa Kanyang pagdinig. Laging bukas ang pagdinig ng Panginoon sa mga taong matuwid na tumitingin sa Kanya. Verse 17, 18, ganito sabi, kapag ang matuwid ay humingi ng saklolo, ang Panginoon ay nakikinig at iniligtas sila sa lahat nilang mga gulo. 18, ang Panginoon ay malapit sa mga pusong wasak at iniligtas sa mga may bagbag na diwa. Verse 22, tinutubos ng Panginoon ang buhay ng lingkod niya, walang kahatulan sa sinumang nangangalan sa Kanya. Kita niyo, kumpiyansa si David, dahil alam niya sa kanyang buhay, ang Diyos hindi tumatalikod sa kanya. Kaya nga, kumpiyansa tayo humingi ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi sa verse 6, kapag ang matuwid ay nanalangin, hindi tatakpan ng Diyos ang kanyang mga tenga. Kailan ba tinatakpan ng Diyos ang kanyang mga mata at kanyang tenga? Kapag ka may kasalanan tayo. Isaiah 59, verse 1 and 2. Ibabalik ng Diyos ang kanyang mukha sa malayo at hindi niya diringgin ang ating mga hinaing. Pero, ang sabi nito sa verse 4 and 6, ang matuwid kapag nanalangin, hindi tinatakpan ng Diyos ang kanyang mga tenga. Kaya kumpiyansa. At ang sabi sa verse 5, hindi niya hihiyain ang mga tumitingin sa Kanya. Bagkos kumikinang sila sa kadalakan. Nice natin gano'n ang buhay natin, mga kapatid. Sikapin natin i-revive ang ating buhay papuri at buhay panalangin sa Diyos. At higit sa lahat, verse 7, hindi sila iiwang mag-isa ng Diyos. Hindi ka iiwang mag-isa ng Diyos. Anong pakiramdam nyo kapag alam nyo nag-iisa lang kayo? Nangyari sa akin nung nasa hospital sila rin. Kailangan ko mag-aral. Kasi kailangan ko mag-aral ng 10 linggong ito dahil 7 messages na dapat kong ihanda. So, sabi ko, Mama, uwi ako. Hindi mo na ako kasama sa bahay. Basta uwi ako, kailangan ko mag-aral. Wala niya ng oras ako natulog. Hindi mo katulog eh. Alas 4, maling araw. Pero nakatulog na lang ako para may
may sitsita. Pero iniisip ko, habang binabasa ko ito, hindi mo ko iiwan. Alam ko wala akong kasalanan na gawa sa inyo. Mamaya pinakilumegin, ay, ang aso pala, inani yung sa musuliulan niya, pagkain. Pero nung ilagay ko sa puso ko, nakatulong talaga. Ganun lang yun, pakiramdam. Pero sa pananampalataya natin, kapag tayo ay buhay sa ating papuri, panalangin sa Diyos, at alam natin tayo na nanalangin may kapakubaan dahil alam natin tayo ay walang kasalanan o matuwid ang ating buhay, dahil natin ang ating mga kasalanan sa Diyos. At pinahawakan natin ang John 1:9 na pinapatawad niya sa tuwing tayo ay nagpapahayag. Alam natin matuwid tayo sa kanyang harapan. Kaya mayroon tayong kumpiyansa na hindi nga tayo iiwan. Kaya sabi sa verse 8, o inyong subukan na tignan na mabuting Panginoon, maligaya ang tao na sa Kanya'y nangangaroon. Subukan niyo ang Panginoon. Subukan niyo. At tiyak, magiging maligaya ang mga tao sa Kanya'y nangangaroon. Now, habang sa atin ang salmista, ay ating subukan at tignan na mabuting Panginoon. Ibalik natin, i-revive natin ang ating life of praise and life of prayer. Balik natin ang pangako, maligaya ang tao na sa kanya'y nangangaroon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Na tunay na kung paano si David nagkaroon siya ng kumpiyansa sa kanyang panalangin dahil siya'y nagpupuri sa inyo anumang panahon, kagipitan man, kaligayahan man, wag anumang pong panahon sa kanyang buhay, lagi niyang binubulala sa kanyang labi ang iyong kadakilaan, ang iyong pagkasoberano, ang iyong kabutihan, ang iyong compassion, ang iyong pong pagpapatawa, ang iyong pong awat habag sa mga makasalanan tulad namin. Nabibigyan ka ng kapurihan at naluwalhati ka, Lord. Kaya naman, parang namin, Lord, na masarap po manalangin sapagkat dinidinigin yung panalangin ng inyong mga tao pinagpatuloy dahil kay Kristo sa kanyang kamatayan sa krus. Maraming salamat po. Maraming dalangin sa pangalan ng Panginoon.